everyone, I am Aprilin Mateo Pasis, 4th-year students at NEUST Karanglan Off-Campus. Today, I will explain to you some thoughts of famous scientists about science. According to him, the real value of science is a part of the discovery process. Naniniwala din siya na kapag ang isang problema ay nalutas na, ito ay tapos na, kaya't ang science para sa kanya ay isang pagtuklas. Number 2, Hippocrates, isang physician. Naniniwala si Hippocrates na ang science ay nagbubunga ng kaalaman dahil nakabatay ito sa ebidensya at katotohanan. Naniniwala din siya na ang opinyon na walang basihan ay isa lamang kamangmangan. Number 3, Marie Curie, isang chemist at isang physicist. Mas madalas unahin ng lipunan ang luho ng kayamanan kaysa agham ayon sa kanya. Hindi daw nila nauunawaan na ang agham ang pinakamahalagang panama sa sangkatauhan dahil nagdudulot daw ito ng kaunlaran. Number 4, si Galileo Galilei, isang physicist at astronomer. According to Galileo, mas mahalaga ang isang maliit na patunay o idea na may lohika kaysa sa libo-libong opinyon ng tao. Sabi pa niya, hindi daw nakabatay ang katotohanan sa kung gaano kadami ang sumasang-ayon kundi sa lakas ng ebidensya at pangangatwiran. Number 5, si Erwin Schrödinger, isang physicist. Naniniwala siya na ang agham ay isang laro. Laro na kung saan kasama ang Diyos. Ang Diyos ang tagabigay ng problema at ang tao daw ang tagatuklas. William Lawrence Bragg, isang physicist. Ayon kay Bragg, mas mahalagang matutong mag-isip ng mga bagong paraan upang unawain at ipaliwanag ang mga katotohanan. Hindi sapat na makahanap lang ng bagong impormasyon. Ibig sabihin, mahalaga ang pananaw at pag-unawa, hindi lang sa datos. Number 7, C.V. Raban, isang physicist. Naniniwala siya na hindi dapat kontrolado ng government, industry at militar ang agham. Ito dapat ay malaya dahil mawawala ang tunay na layunin nito kapag mas pinili ang kapangyarihan at pera. Number 8, Stephen Jay Gould, isang paleontologist. Ayon sa kanya, ang agham ay hindi lamang patungkol sa impormasyon. Isa itong gawaing pantao na ginagamitan ng imahinasyon, pagkamalikhain at husay upang makagawa ng bagong kaalaman. Number 9, Albert Einstein, isang physicist. Ayon sa kanya, ang tunay na kaligayahan sa agham ay kapag ginagawa ito ng malaya at may layunin na maghanap ng kaalaman sapagkat mas makatotohanan ito kapag hindi ito ginagamit para kumita lang ng pera. Number 10, Charles Darwin, isang biologist. Naniniwala si Charles na hindi sapat ang isang obserbasyon lamang. Dapat pagsama-samahin ang mga ebidensya para mas maunawaan sapagkat ayon sa kanya, ang agham ay nakabatay sa pagtitipon ng mga katotohanan.